Hello viewers and listeners, this is Enigami, your today's narrator. Please like and subscribe to my channel for more interesting and exciting stories. Thank you! This way. Hoy Bella! Hintayin mo nga ako, bilis mo naman eh. Sumisigaw na wika ng kanyang kaibigan na si Hailey. Mas binilisan niya pa ang pagpadyak ng kanyang bisikleta. Dalian mo! Ang bagal mo naman pala eh! Pabalik na sigaw niya rito habang tumitingin ng diretsyo sa daan. Habang nagpapadyak ng kanyang bisikleta, ay nadaanan niya ang isang bahay na medyo may kalumaan na. Nawili yata siya sa pagtingin sa lumang bahay, kung kaya hindi niya napansin na may papaliko palang daan. Dumiretso siya sa malaking puno ng mangga at natumba. Ah! Buti na lang hindi siya gaanong nasaktan sa pagkakabangga sa malaking puno. Hay! Sinasabi ko na nga ba eh! Mabilis na pinuntahan siya ng kanyang kaibigan at tinulungang tumayo. Pinagpag niya ang mga duming dumikit sa damit niya at muling bumaling sa lumang bahay. Itinayo niya ang kanyang bisikleta at dahan-dahang lumapit sa gate ng bahay. Nagtatakang napasunod yung kaibigan niya sa kanya. Swerteng bukas yung gate nito kaya nakapasok sila. Belle, alam ko yung iniisip mo. Please, huwag na tayong pumasok dyan, tsaka may bali-balitang may nagmumulto daw dyan. Mahinang sabi sa kanya ni Hailey na ang tinutukoy ay ang lumang bahay. Ano naman ngayon kung may nagmumulto nga? Mga multo lang sila no? Mga buhay pa tayo. Sabi nga nila, matakot ka sa buhay, huwag sa patay. Mahabang paliwanag niya sa kaibigan. Dahan-dahan niyang binuksan yung pintuan ng bahay. Napakaingay pa nga ng pintong ito. Parang yung sa horror movie. Bella, balik na lang tayo please. Natatakot na talaga ako. Halos nanginginig na yung kaibigan niya. Mahigpit pa itong nakakapit sa likod ng damit niya habang nakasunod. Marami ng sapot at alikabok ang naturang bahay kung kaya ay nangangati na siya. May mga lumang pictures pa ang nasa dingding kung kaya hindi niya maiwasan ang mapatingin sa mga ito. Bella! Napasigaw yung kaibigan niya nang may lumagapok sa second floor ng lumang bahay. Belle, uwi na tayo please. Nahintatakutang wika ng kanyang kaibigan. Nagulat rin siya sa ingay na iyon pero hindi siya natakot. Sanay na kasi siya sa mga ganoong sitwasyon. Dahan-dahan nilang inakyat ang ikalawang palapag ng lumang bahay at halatang lumang-luma na ang hagdan nito. Pag-akyat nila sa taas ay may naapakan siyang basag na picture frame. Ito yata yung nahulog kanina. Pinulot niya ang isang picture. Pagkatingin niya, ilang beses pa siyang napakurap-kurap nang makita ang isang larawan ng lalaking nakangiti. Gwapo! Bulong sa kanya ng kaibigan. Naramdaman niyang umihip ang malamig na hangin na sanhi ng pagtayo ng mga balahibo niya. Inilibot niya pa yung paningin niya sa kabuuan ng bahay hanggang sa maramdaman niyang parang may humihila sa kanya papunta sa nakasaradong pinto. Automatikong bumukas iyon at lumantad sa kanya ang napakatahimik at malamig na aura ng kwarto. Muli niyang tinignan ang litrato ng lalaking hawak-hawak niya. Ito ba yung nagpaparamdam dito? Tanong niya sa kanyang sarili. Psst! 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 May narinig siyang sumisit-sit sa kabilang gilid niya kaya lumingon siya. Gulat na gulat siya nang makita yung lalaking nasa picture.
Seryoso itong nakatingin sa kanya habang nakahilig ang kaliwang braso sa gilid ng aparador.